Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Sa likod ng pader na ito matatagpuan ang bundok Moriah, kung saan dating nakatayo ang templo ng Jerusalem at ang kaban ng Tipan. At sa loob ng bundok ng templo, matatagpuan ang ilan sa pinakamahahalagang arkeolohikal na natuklasan na may kaugnayan sa Biblia. Maari narito pa rin mismo ang kaban ng Tipan. Ngunit, sa loob ng maraming siglo, lubos na ipinagbabawal ang pagpasok sa lugar na ito at ngayon, hindi rin tayo papayag ang makapasok sa loob ng bundok ng templo. Pero pupunta tayo sa isang lihim na arkeolohikal na laboratorio na nag-iingat ng mga bagay na ilegal na inilabas mula sa loob ng bundok ng templo. Magkakaroon tayo ng eksklusibong access para makita ang mga bagay mula mismo sa templo ng Jerusalem. Ang ilan ay konektado pa sa kasaysayan ni Jesus. Siguradong magiging kamangha-mangha ang araw ng arkeolohiya natin. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang buong lugar na ito ay tinatawag na Gikan ni Arauna at ito ay binili ni Haring David. At pagkatapos ang kanyang anak na si Haring Solomon ay nagtayo sa pinakamataas na bahagi ng Eira sa bundok Moriah, ang templo ng Jerusalem, kung saan inilagay ang kaban ng Tipan. Ngunit ang templong ito ay nawasak at muling itinayo. At ang ikalawang templo ay siya mismong templo na alam ni Jesus. Sinasabi sa atin ng Biblia na maraming beses siyang pumunta sa templo at sa mga looban nito upang magturo sa kanyang mga alagad at sa mga tao. Sa lugar na ito, nagpagaling si Jesus ng mga bulag at mga pilay. Ngunit nasira rin ang ikalawang templo at lahat ng mga gusali at kagamitan nito ay winasak at ibinaon. At ang bundok ng templo ay naging abandonado sa loob ng maraming siglo. Hanggang sa ikapitong siglo, noong taong 638 pagkatapos ni Kristo, unang sinakop ng mga Muslim ang lupain ng Israel. At sinakop nila ang bundok ng templo at dito itinayo nila ang moske ng Al-Aqsa at ang Dome of the Rock. At ang mga lugar na ito ay may limitadong pag-access para sa mga Hudyo at Kristiyano. Pero hindi ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang bahagi sa ilalim ng lupa na patuloy na umiiral ay ipinagbabawal ang pagpasok para sa lahat, lalo na sa mga arkeologo. Ibig sabihin, may napakalaking yamang arkeolohikal dito. Marami sa mga tao sa Israel ang naniniwala na ang kaban ng Tipan ay narito mismo sa bahaging ito sa ilalim ng lupa. Pero wala tayong paraan para makarating doon. Hindi tayo pwedeng makapasok. At dahil dito, ang mga biblikal na natuklasang ito ay sabay na napakalapit sa atin, ngunit napakalayo rin. Ang pangarap ng bawat arkeologo ay makapaghukay sa loob ng bundok ng templo. Pero, gaya ng sinabi natin, ito ay lubos na ipinagbabawal. Hanggang noong taong 1900, dahil sa isang krimen na nangyari sa lugar na ito. Noong 1900 ang Waqf na siyang organisasyong Muslim na namamahala sa bundok ng templo ay nagsagawa dito ng illegal na paghuhukay sa ilalim ng lupa. Naghukay sila at nagtayo ng isang moske sa ilalim ng lupa na may sapat na espasyo para sa hanggang 10,000 tao. Isang napakalaking konstruksyon dito mismo sa lugar na nakikita natin. Sa lugar na dating kilala bilang mga kwadra ni Solomon. At nung naghuhukay sila para itayo ang mosque, lahat ng nahanap nila sa ilalim ng lupa ay basta na lang nila inilagay sa mga truck at ipinadala ang mga truck sa lambak ng Cedron, na siyang lambak na dumadaan dito sa ibaba. At basta na lang nilang itinapon ang 9,000 tonelada ng lupa mula sa bundok ng templo
kasama ang mga natuklasang arkeolohikal. Talagang isang krimen laban sa kasaysayang biblikal, bukod pa sa pagiging literal na ilegal na konstruksyon. Ngunit, ang arkeologong si Zakid Vira ang nakatuklas na nangyayari ito. At kinuha nila ang 9,000 toneladang itinapon at dinala ito sa isang proyektong arkeolohikal. Ang proyekto ng pagsasala na naipakita na namin dito sa channel. At sa proyekto ito, sinasala nila at hinihiwalay ang mga bagay na arkeolohikal mula sa lupa at mga bato ng bundok ng templo. At ang mga arkeolohikal na bagay na ito ay dinadala sa isang lihim na laboratorio dito sa Jerusalem para pag-aralan. At ngayon, sabay-sabay natin pupuntahan ang lugar na ito at titingnan natin mismo kung ano ang nakuha mula sa loob ng bundok ng templo at kung paano ito direktang konektado sa Biblia. Tara na! Sa wakas, nakarating na tayo sa mga laboratorio. Nasa Jerusalem pa rin tayo, pero sa oras na ito, nasa isang lihim na lokasyon tayo. Walang sinuman ang dapat makaalam kung saan eksakto sa lungsod ang mga laboratoryong ito. Dahil dito, literal na itinatago at pinag-aaralan ang ilan sa pinakamahalagang natuklasang arkeolohikal ng Israel at marahil ng buong mundo. Mga natuklasang arkeolohikal na direktang konektado sa templo ng Jerusalem. Hindi lang dahil natagpuan sila sa bundok ng templo, kundi marami rin sa kanila ay may kaugnayan sa templo. May kaugnayan kapwa sa unang templo ng Jerusalem at sa ikalawang templo. At makikita rin natin ang mga bagay na direktang konektado kay Jesus. Talagang kamangha-mangha ito. Kaya naman, lahat ng landito ay kailangang mapreserba hanggang mailipat sa ibang ligtas na lugar tulad ng mga museo. Kaya mga kaibigan, magkakaroon tayo ng pribilehiyo ngayon. Talagang excited ako para sa araw na ito. Papasok tayo sa mga laboratorio. Halina kayo, sumama kayo sa akin. Papasok na tayo ngayon sa isa sa maraming imbakan ng mga natuklasang arkeolohikal mula sa bundok ng templo. Tingnan ninyo kung nasaan tayo. Noong inalis ng Waqf, ang organisasyong Muslim na ito, ang 9,000 toneladang lupa, bato at mga natuklasang arkeolohikal mula sa bundok ng templo. Pinag-uusapan natin ang napakalaking dami ng mga natuklasan. Mahigit 250 milyong mga natuklasan na ang nahanap. Kabilang dito, mahigit 100,000 mga natuklasan na itinuturing na, lalo ng mahalaga ng mga arkeologo. Kaya noong inalis nila ang lahat ng lupa mula sa bundok ng templo, dinala ito sa proyekto ng pagsasala. At ang unang hakbang ay naipakita na rin namin dito noon sa channel na ito mismo ang pagsasala. Ito ang nagbubukod ng lupa at alikabok mula sa bundok ng templo. Para sa kabilang banda na siyang mga arkeolohikal na natuklasan na hinahati sa mga kategorya. At ang mga kategoryang ito ay dinadala sa mga imbakan. Tingnan ninyo ito. Lahat ng lugar na kinaroroonan natin na yon, lahat ng ito ay mga natuklasang arkeolohikal na buto. Tingnan ninyo ito. Mga kahon at kahon at kahon. Sa imbakan na ito ng mga buto pa lang. At ang tanong ay, bakit napakaraming mga buto sa ibabaw ng bundok ng templo? Maraming posibleng dahilan nito. Maaring ito ang pagkain kinain ng tao sa bundok ng templo noong unang panahon. Pero maari rin itong mga buto ng mga hayop na inialay sa ibabaw ng templo. At para malaman kung anong mga hayop ang mga ito, ano ang nangyari sa kanila? Bakit naroon ang mga buto sa ibabaw ng bundok ng templo? Tama, kailangan talagang suriin. Kung ang hayop ba ay hilaw, niluto o sinunog. Ang paraan kung paano ito pinatay. At anong hayop din ito? Dahil alam natin na hindi lahat ng hayop ay maaaring ihandog sa templo, kadalasan, mga hayop na kosher lang ang inihahandog, ayon sa mga batas na kalinisan sa lumang tipan. At ang pagsasagawa ng paghahandog
ay isang bagay na talagang laganap noong panahon ng Biblia, maging sa pamilya ni Jesus. Kung babasahin natin ang Biblia, maaalala natin kung paano dinala ni Maria, ang ina ni Jesus, siya sa kanyang mga bisig papunta sa templo ng Jerusalem noong siya ay ilang linggo pa lang ang edad. At pumunta siya sa templo at naghandog ng 2 kalapate. Ibig sabihin, 2 bato-bato. At dahil dito, sa maraming mga buto na natagpuan, may mga natagpuan ding mga buto ng kalapate. Kasama na ang mula sa panahon ng ikalawang templo ng Jerusalem noong panahon ni Jesus. Kaya, lahat ng mga kahon na ito, halimbawa, na nasa tabi natin ngayon ay mga lalagyan ng buto. At bawat bahagi dito na nakikita natin ay talagang magkakaibang mga kategorya. Dito, halimbawa, lahat ng mga kahon na ito ay naglalaman ng mga mosaiko. At bawat maliit na kahon, mga kaibigan, na binubuksan natin, talagang isang archaeological na kayamanan. Tingnan ninyo ito. Kaya nakikita natin dito ang mga maliliit na bato na ginamit sa mga mosaic ng bundok ng templo. Mga kaibigan, ito ay isang random na kahon na nakuha ko ngayon. Oops! Ayusin ko lang ang pagkakabaliktad. Marami ito. Kaya, sinasabi nating may mga buto at mosaic dito. Ang kategoryang pinakamaraming nahanap. Isipin ninyo, sa lahat ng natagpuan tungkol sa bundok ng templo, ano ang pinakamaraming nahanap? Ano sa tingin ninyo ito? Pwede ninyong ilagay sa chat o komento kung anong pinakamaraming natagpuan. Mga piraso ito ng keramika. At itong buong lugar dito. Moti, halika dito sa amin. Itong buong lugar dito sa may entrada, yung mga unang kahon na nadaanan natin, lahat ng yon ay keramika. Marami ring kahon ng keramika sa kabila pang imbakan. Kakabukas lang din nila ng bagong imbakan na yon. At gusto kong ipakita sa inyo ang kabinet na ito. Dahil dito sa loob nakalagay ang kategorya ng mga metal. Tingnan ninyo. Mga kaibigan, hiwa-hiwalay sila ayon sa material. Kaya may bronze, may tanso, may bakal. Dito rin sa loob ay may mga barya na gawa sa metal. Pero gusto kong ipakita sa inyo ang particular na kahon na ito. Dito mga kaibigan, may mga pako, mga lumang pako mula sa iba't ibang panahon kabilang na noong panahong Romano. Ipapakita ko ang ilang halimbawa ng lumang pako na ito. At syempre, kapag iniisip natin mga kaibigan, ang mga lumang pako, ang pumapasok agad sa isip natin, walang duda, ay ang pagpapako kay Jesus sa krus. Kaya dito, magagamit natin ang lahat ng mga kamangha-manghang natuklasan sa arkeolohiya para mas maintindihan at mapag-aralan ang buong kasaysayan ng Israel. Pero lalo na ang kasaysayan sa Biblia. At makikita nyo rin, hayaan niyong ipakita ko sa inyo. Bawat isa sa mga bagay na ito ay eksaktong nakakategorya. Ang balde kung saan ito natagpuan, saang lugar, at anong araw ito natagpuan. Kaya tingnan nyo ito mga kaibigan. Natagpuan ito noong 2015. Sino ang supervisor? Lahat ng ito ay nakatala dito sa loob. At mayroon ding computer system, mga espesyal na programang ginawa para tumulong sa pamamahala at pananaliksik ng bawat isa sa mga bagay na ito. At hindi lahat ng mga natagpuan dito ay maliliit. Mayroon din kaming mga natagpuang malalaki. Makikita natin ang bahaging ito na isang kategorya ng malalaking espesyal na bato at ang mga ito ay mula sa iba't ibang makasaysayang panahon. Kaya kung pwede nating kunin, wow! Mabigat siya. Pwede natin siyang kunin dito at simulan tingnan kung ano meron tayo. Halimbawa, sa mga dekorasyon, makikita natin na ang batong ito ay malamang mula sa panahon ng Bizantino. Ang panahon ng Bizantino, ang unang panahong Kristiyano sa banal na lupain. May bato tayo dito mula pa sa panahon ng Bizantino. Meron tayo dito halimbawa mga kaibigan, itong bato. At tingnan nyo kung gaano ito kainteresante. Makikita natin na may butas ito na may nakasuksok na bagay sa gitna. Nakausap ko ang arkeologo tungkol sa batong ito at sabi niya naniniwala silang maaaring ito ay trangka ng pinto. Tingnan niyo kung gaano ka-interesante at ang halo ng mga bagay dito. Dito may isang bagay na medyo mas pangkaraniwan kung masasabi tulad ng trangka ng pinto. At sa tabi nito
makikita rin natin ang mga sagradong bagay na konektado sa Templo ng Jerusalem. Dito rin sa loob, halimbawa, Mayroong piraso ng marmol dito. nakikita niyo ba kung paano ito inukit? Naniniwala ang mga eksperto na maaring bahagi ito ng isang sinaunang simbahan. Kaya, makikita natin dito ang mga bagay na napakahalaga. Tulad ng mga piraso ng simbahan, mga piraso ng mismong templo na ipapakita ko sa inyo mamaya, pati na rin ang mga bagay na ginagamit sa araw-araw. At dito pumapasok ang pinakamahalagang trabaho ng mga arkeologo. Nakunin ang mga paunang kategoryang ito at saka lamang isagawa ang pagsusuri sa bawat bagay. Kaya, unang-una ay paghiwalayin ang kategorya at ang susunod na hakbang ay paghiwalayin ayon sa mga panahong historikal. Ang panahong Kanaaneo o panahon ng Bronse, ang panahon ng unang templo ng Jerusalem, ang panahon ng ikalawang templo ng Jerusalem, at ang pagtatapos ng ikalawang templo ng Jerusalem na siya mismong panahon ni Jesus. Kukunin nila, babasahin at dedesiprahin ang mga sinaunang inskripsyon. Mga pangalan sa Biblia, mga kaibigan. Mga bagay na mga tauhan sa Biblia ang natagpuan sa loob ng mga bagay na ito. Kaya talaga namang kamangha-mangha ito at sila ang gumagawa ng pagpiling ito. At isa pang bagay na ginagawa dito ay ang paghiwalay ng mga bagay na ito mula sa kaunting lupa at alikabok mula sa bundok ng templo na nananatili pa rin sa pagitan ng mga ito. Kaya halika kayo dito kasama ko. Makikita ninyo halimbawa dito, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang lupa. Hayaan ninyong ipakita ko. Ito ay literal na lupa mula sa bundok ng templo. At makikita ninyo na ang kulay nito, mga kaibigan, ay kakaiba. Sa mga nakapunta na sa Jerusalem, alam ninyong hindi ganito ang kulay ng sahig? Mas kulay abuin ito kumpara sa Jerusalem. At ito ay dahil ang lupa dito ay may halong abo. Dahil ang unang at ikalawang templo ng Jerusalem ay sinunog. At mismo si Jesus ang nagsabi tungkol dito. Ipindrupe siya ni Jesus ang pagkawasak ng ikalawang templo ng Jerusalem. Sabi niya, walang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. At iyan mismo ang nakikita natin ngayon. Walang natirang bato sa ibabaw ng isa pang bato, pero sa mga batong ito na nawasak, naroon ang arkeolohiya. Na ngayon ay pinag-aaralan at sinusuri. At tunay ngang muling nauunawaan ang kasaysayang biblikal. Kaya naman, maaari nating tingnan ang lupang ito at makita dito ang katuparan ng propesya ni Jesus. Literal na, ang abong ito ang tinutukoy ni Jesus. Kaya nga, makikita ninyo na sa marami sa mga video, ginagamit ko pa nga ang kwintas na ito. Dito sa loob, ang nakikita ninyo ay eksaktong ito. Sa kwintas na ito, dala-dala ko ang lupa mula sa loob ng bundok ng templo, kasama ng mga abo ng templo. Literal, na dinadala ko ang isang piraso ng kasaysayang biblikal kasama ko. At mamaya, ikukwento ko rin sa inyo kung paano rin kayong magkakaroon ng ganito. Pero ibabalik natin ang mga abo at lupa sa kanilang pinagmulan. Tingnan mo ang kamay ko. Tingnan mo, natatakpan ng abo. Pero ngayon, kailangan na talaga nating pumunta sa laboratorio para makita kung paano pinag-aaralan at pinoproseso ang lahat ng ito. Tara na! Kung gusto ninyong magkaroon ng bahagi ng kasaysayan ng Jerusalem, isang bahagi ng kasaysayan ng bundok ng templo ang dala-dala ninyo, tulad ng dala ko rin dito. At kung gusto ninyong makatulong sa proyektong archaeological na ito, may ipapakita akong kamangha-mangha sa inyo. Tingnan ninyo ito. Gamitin din ninyo ang QR code na nasa screen o ang link na nasa deskripsyon. At makikita ninyo ang Temple Mount soil. At sa loob ng bawat isa sa mga pakete na ito, una ninyo makikita ang sertipiko ng pagiging tunay. Ginawa ng mga arkeologo dito sa proyekto. Pero ang pinakamahalaga talaga ay ang lupa mula sa bundok ng templo. Ang lupa na literal na galing mismo sa isa sa pinakamahalagang lugar sa buong kasaysayang biblikal. Ang kasaysayan na muling natutuklasan sa proyektong ito.
Maaari ninyong dalhin ito sa ganitong paraan, ilagay sa estante o ilagay sa inyong bahay. O kaya naman, tulad ng ginagawa ko, ay dalhin ito araw-araw. Pero talaga namang isang napakagandang paraan ito para magkaroon ng isang piraso ng Jerusalem. O kaya naman ay bigyan ng ibang tao ng isang natatanging regalo. At tandaan din na tumutulong kayo na pundohan ang proyektong ito. Kaya gusto ko talagang ibahagi ito sa inyo. At ngayon, magpapatuloy tayo ng magkakasama. Mas kilalanin pa natin ang arkeolohiya ng lugar na ito. Tara na! Papasok na tayo sa laboratorio at dito talaga nagaganap ang trabaho. Dahil kinukuha nila ang daan-daang libong na tuklasang bagay, mga piraso ng mga ito, at sinisimula nilang alamin at intindihin kung ano ang mga iyon, kailan pa iyon, at sino ang gumamit. At kung ano ang kaugnayan nito sa Biblia. Parang nagbubuo ka ng puzzle na milyon-milyon ang piraso kung saan maraming bahagi ang nawawala. Pero talagang kamangha-mangha ang ginagawa nilang trabaho at muling binubuhay ang kasaysayan. Gusto kong ipakita dito ang isang halimbawa ng kamanghamanghang nagawa nila. Tingnan ninyo ito. Nakahanap sila ng iba't ibang piraso ng bato, may iba't ibang kulay at iba't ibang hugis ang pagkakaputol. Pero lahat ng mga batong ito ay mula pa noong panahon ng ikalawang templo sa Jerusalem, partikular noong panahon ni Haring Herodes. At napagtanto ng mga arkeologo sa tulong ng mga isinulat tulad ng mga aklat ni Flavio Josefo na ang mga batong ito ay magkakadugtong. At bumubuo sila ng mga disenyong ganito. Mga kaibigan, ito ay walang iba kundi ang sahig ng templo ng Jerusalem. Oo, ang mga patio ng templo ng Jerusalem. Ang sahig ay hindi puti gaya ng nakikita natin ngayon, kundi ito ay natatakpan. Gamit ang mga ito, parang mga makukulay na tile, at napakahalaga nito. Alam natin na naglakad si Jesus sa templo ng Jerusalem, simula noong siya ay 2 anyos, at lalo na noong panahon ng kanyang ministeryo. Halimbawa, sa kanyang huling linggo ng buhay, sa kanyang huling linggo sa Jerusalem, nakasulat na araw-araw siyang pumupunta sa templo ng Jerusalem upang magturo. Ganoon din, halimbawa, sa portiko ni Solomon. At ang portiko ni Solomon at ang mga looban, ito ang kanilang mga sahig. Pareho ito, pati ito. Kaya, may totoong posibilidad na si Jesus ay naglakad sa mga batong ito. At kung hindi man eksaktong sa mga ito, ay sa mga batong katulad nito. Literal na sinala nila ang mga pirasong ito at nabuo nila ang mga puzzle na ito. Kaya ngayon, mayroon tayo mga bahagi ng sahig ng templo na naibalik. Shalom! Shalom! Sabihin ng lahat ang shalom para kay Daniel Shani, ang arkeologo, isa sa mga arkeologong nagtatrabaho dito sa proyekto. At hiniling ko sa kanya na dalhan tayo ng isang kahon na may ilang mahahalagang natuklasan na nakita sa lugar na ito. Kaya ano ang dinala mo para sa amin ngayong araw? May ilang bagay kaming nakita habang nagsasala. Ang una dito ay isang palawit na krus na may karayom. Wow! Tingnan nyo dito mga kaibigan, isa itong palawit na krus. Alam natin na palawit din ito dahil sa butas dito sa bahagi na ito. At anong ginagawa ng isang krus sa ibabaw ng bundok ng templo? Sa isang punto sa sinaunang kasaysayan, may isang peregrino na pumunta sa bundok ng templo. Maaring galing siya kahit saan. May social palawit na parang sayo. Sana mas matibay ang kadena mo kasi sa kanya naputol at kami ang nakapulot. Hindi kami sigurado kung gaano na ito katanda. Maaring 500 taon, 1,000 taon, o 1,000 at 500 taon na. Alam mo, maliit itong relikya mula sa isang taong bumisita noon sa banal na lugar. Kaya, sa pamamagitan ng bagay na ito, makikita natin ang koneksyon ng mga Kristiyano sa bundok ng templo. Kung pupunta tayo ngayon sa bundok ng templo, makikita natin ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, Hudyo at Kristiyano,
na bumibisita rito. Noong unang panahon, may mga Kristiyanong peregrino rin dito. At gaya ng sinabi niya, hindi pa siya kung kailan nagmula ang palawit na ito, 500 o 1,500 taon na. Pero malinaw na ipinapakita nito ang koneksyon ng mga Kristiyano. At ano pa ang meron tayo dito? Habang ginagawa ko ito, ibabalik ko muna ito. Ano pa ang meron tayo dito? Hindi lang mga Kristiyanong peregrino ang garoon, may mga Hudyo rin. Isang beses, may isa sa kanila na nag-iwan ng maliit na graffiti doon. Isang maliit na basag na paso mula sinaunang panahon at iginuhit dito ang dating simbolo ng mga Hudyo, ang menorah. Ito ay isang piraso ng seramika, tulad ng milyon-milyong piraso ng seramika na nasa loob pa rin ng bundok ng templo na hindi pa natatanggal doon. May kumuha at gumawa ng maliit na guhit dito at ipinapakita nito na may isang Hudyo na dumaan sa bundok ng templo, pero hindi rin natin alam kung kailan eksakto ito nangyari. Kailangang pag-aralan pa ng mga arkeologo ang seramikang ito para matuklasan pa. Ano pa ang meron tayo dito ngayon? Isang menorah. Hindi ako sigurado kung ito ay iginuhit ng isang taong talagang nakakita nito nung nandun pa ito, o kung ito ay ginawa ng isang taong nabuhay lang 100 o 1,000 taon pagkatapos at inaalala lang kung ano ang itsura nito. Wow! Tingnan nyo ito! Sinabi niya na hindi tayo sigurado kung nakita ng tao ang orihinal, pero posibleng yung nagdrawing ng menorah ay nakita talaga ang menorah ng templo dahil nandoon ito hanggang taong 70. Nang ninakaw ito ng mga Romano at ninala sa Roma, pero baka ito ay patunay mula sa isang taong nakakita sa orihinal na menorah. May maliit tayong ulo ng leon na seramika dito. Wow! Makikita mo ang muso, ang mga tainga. May isang mata dito sa gilid. Ito ang dulo ng kung ano sana ay isang kumpletong munting rebulto mula sa panahon ng unang templo, mga ika-8 siglo bago si Kristo. Kaya, mga 2,800 taon na ang nakalipas, may imahe ng isang leon sa ibabaw ng bundok ng templo. Ngunit ang isang imahe ng hayop ay hindi dapat naroroon sa ibabaw ng templo. At karaniwan, ang mga imahe ng hayop, lalo na noong panahong yon, ay iniuugnay sa idolatriya, sa pagsamba sa ibang mga Diyos o mga nilalang. At ang tanong na kailangan nating lahat sagutin ay, bakit may isang posibleng paganong bagay sa ibabaw ng bundok ng templo? Ano ang ginagawa ng isang posibleng paganong bagay sa tuktok ng bundok ng templo? Kaya tinatanong din ng Biblia ang parehong tanong. Kung bubuksan mo ang ilang bahagi ng Biblia, makikita mong tinuligsa ito sa aklat ng mga hari, Ezekiel at ilang propeta. At isa sa mga unang bagay na natutunan natin kapag nag-aaral tayo ng kasaysayan ay na kung may mga patakaran at mga taong tumututol sa isang gawain, ibig sabihin talagang nangyayari yon. Ito ay siguro pinili ko ang pinakamalaki at pinakamaganda. Marami tayong maliliit na sirang piraso ng mga kabayo, asno at baka. At sa isang punto, pinagsama-sama nila ang lahat ng mga ito, binasag at itinapon. Kaya ang lahat ng natatagpuan natin ngayon ay mga tira-tira na lang. Nakikita natin dito ang isang patunay na mga salaysay sa Biblia. Nung sumisigaw ang mga propeta sa mga tao at sinasabihan silang itigil ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kabilang na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na ginagawa sa bundok ng templo, narito ang isang patunay. At ito pati ibang gamit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ay natagpuang wasak. At ipinapakita nito na ang mga reformang panreliyon na ginawa ng mga matuwid na hari ay talagang nangyari. Halimbawa, naalala natin si Haring Josias noong ika-7 siglo, ibig sabihin, sumunod na siglo pagkatapos nito. Inatasan ni Haring Josias na linisin ang buong lupain ng Israel mula sa idolatria at mga imahen. At detalyadong nakasaad din na iniutos niya ang paglilinis ng bundok ng templo. Dahil sa bundok ng templo ay may mga imahen, at dito makikita natin talaga ang isang sirang imahen sa ibabaw ng bundok ng templo. At ito, kung gayon, ay talagang akma sa sinasabi sa atin ng Biblia. At talagang kamangha-mangha na makita natin ito muli na napapatunay sa pagiging makasaysayan ng mga salaysay sa Biblia. Maraming salamat, Daniel. Tudaraba sa pagpapakita ng lahat ng ito. Isauli na para maitago. Kailangan maging organisado dito, kaya salamat. Walang anuman, ikinagagalak kung makilala ka. Lahat bumati ng shalom kay Dr. Yoav Farhi. Shalom. Kumusta ka? Ayos naman. Siya ay eksperto sa sinaunang barya at mananaliksik dito sa sentro. Hihilingin ko rin sa kanya na ipakita sa atin ang ilang biblikal na barya. Maupo ka.
At may ilang mga kawili-wiling bagay kaming ipapakita sa inyo. Kaya magsimula tayo sa tinatawag na barya ng mahirap na balo na binanggit ni Jesus. Sige. At ito ang mga barya mula sa panahon ni Alejandro Jané, ang hari ng Hasmoneo. Makikita ninyo rito na mga tansong barya ang mga ito. Alamin niyo ba ang kwento ng mahirap na biyuda na nagbigay ng tanging 2 barya na meron siya? At iyon ay ang pinakamababang halaga ng barya, ang pinakamaliit na barya na meron nun. Kaya ito ang mga maliliit na baryang iyon. Sa isang gilid, may bituin tayo. At sa kabila naman, mayroong angkla. At iyon ang pinakamaliit na mga barya noong panahong iyon. Pwede? Oh, pakitingnan mo. Sa ito sa mga iyon. Wow, tingnan nyo ito. Naalala natin ang kwento ng balo. Ibinigay niya ang 2 natitirang barya na meron siya, ibinigay niya ang kakaunti niyang pag-aari. At napakalaking kabuluhan ng kwentong yon. Kung titingnan natin ang barya, makikita natin na maliit lang ang halaga nito. Isang simpleng barya, ang pinakamaliit noong panahon na iyon. At ibinigay niya mismo ang 2 baryang iyon sa templo. Sa tingin ko, maaari na rin nating basahin ngayon ang mga talatang ito. Umupo si Jesus sa tapat ng lugar kung saan inilalagay ang mga ambag at pinagmamasdan niya ang mga tao habang naglalagay ng pera sa mga kahon ng handog. Maraming mayayaman ang naghulog doon ng malalaking halaga. Pagkatapos, may isang mahirap na biyuda na lumapit at naglagay ng 2 maliit na baryang tanso na halos walang halaga. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na biyudang ito ay naglagay ng higit pa sa lahat ng iba pa sa kahon ng handog. Lahat sila ay nagbigay mula sa kanilang kalabisan, ngunit siya, mula sa kanyang kahirapan, ay ibinigay ang lahat ng mayroon siya na ikabubuhay niya." Isa pang biblical na barya na meron tayo rito ay ang pilak na barya na kalahating siklo. Mula sa panahon ng pag-aalsa ng mga Hudyo laban sa mga Romano. At gaya ng alam ninyo, noong panahon ng ikalawang templo, bawat lalaking Hudyo na lampas, 20 taong gulang, ay kailangan mag-ambag ng kalahating siklo para sa buwis ng templo bawat taon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bago ginawa ang mga barya, pilak na bara ang ginagamit sa ambagan. Nung nagkaroon tayo ng barya, isa itong baryang pilak na kalahating siklo at nakasulat pa yon dito. Sa isang bahagi, nakasulat ang Jerusalem Hakdosha, ibig sabihin, banal na Jerusalem, sa lumang sulat Hebreo. At sa kabilang bahagi, at ito ay napakabihira. Isa itong barya mula sa unang taon ng pag-aalsa na natagpuan sa proyekto ng palsasala. Ilan lang ang baryang ganito na natagpuan sa paghuhukay. Kaya ito ay isang natatanging tuklas. Mag-ingat po kayo, pakiusap. Mga kaibigan, kailangan nating mag-ingat dito. Ikumpara ninyo ang baryang ito sa isa pang nakita natin. Nakikita natin na mas malaki ito, mas mabigat. Gawa rin ito sa mas mahal na material na pilak. At kapag pinag-uusapan natin ang mga baryang biblikal, wala nang mas biblikal pa rito. Nakasulat dito ang banal na lungsod ng Jerusalem at ang kalahating siklo. At naalala natin ang iba't ibang bahagi ng Biblia na tumutukoy sa pagbabayad ng kalahating siklo. Parang ito ang taon ng buwis ng lahat ng mga Hudyo sa buong mundo. Kaya, noong panahon ni Jesus, talagang nagbibigay ang mga tao ng ganitong klase ng barya, taon-taon para pambayad ng kanilang buwis. Madalas nating mabasa ang mga kwentong ito, kaya ang makarating dito at mahawakan ng kasaysayan ay talagang kamangha-mangha. At hindi sana ito natagpuan kung hindi dahil sa napakagandang proyektong ito, Baka nanatili pa rin itong nawawala at nakakalimutan sa kasaysayan. Salamat Dr. Yoav sa pagpapakita ng mga barya at pagbabahagi ng kaalaman. Magpapatuloy na kami sa aming pamamasyal. Salamat! Walang anuman. sa daan-daang libong mga natuklasang arkeolohikal ng proyektong ito, ito ang personal kong pinaka-nakakaugnayan. Tingnan ninyo ang batong ito. At hindi lang dahil maganda at inukit ito, makikita ninyo rito ang mga representasyon ng mga halaman. Pero ang talagang espesyal dito ay mahigit 2,000 taon na ito
at isa itong orihinal na bahagi ng Templo ng Jerusalem. Mas partikular, ito ay isang piraso na isa sa mga pasukan ng Templo ng Jerusalem. Kapag binabasa natin ang tekstong biblikal at naririnig si Jesus at pamilya niya na pumapasok sa templo, pumapasok siya roon sa kanyang matagumpay na pagpasok. Kapag binabasa natin ang tungkol sa mga propeta, tungkol sa mga hari na dumaan sa lugar na ito na pumasok sa templo, malaki ang posibilidad na literal silang dumaan sa tabi ng batong ito. Ang batong ito ay isang patunay ng Jerusalem sa rurok nito, ang Jerusalem noong unang siglo. At talaga, nakakakita tayo dito ng isang napakahalagang bagay. Dahil, sa totoo lang, hindi nawawala ang mga taong sumusubok burahin ang Israel sa mapa. May mga taong lumalaban para sirain ang Israel pisikal, at nakita natin ito sa mga digmaan nitong mga nakaraang taon. Pero ang mga taong ito ay hindi lang sinusubukang sirain ang Israel pisikal, kundi bahagi ng laban nila laban sa Israel ay ang burahin ang kasaysayan ng Israel, lalo na ang kasaysayan ng bundok ng templo. May mga nagsasabing hindi raw talaga umiral ang templo ng Jerusalem o wala ito sa bundok ng templo, kahit walang katotohanan ito. May mga taong nagsasabi na si Haring David at si Haring Solomon ay hindi kailanman umiral at pinagdududahan ang kasaysayan ng Israel at ng Biblia. Kaya para sa mga nagdududa, tingnan ninyo ito. Mayroong mga malawak na pag-aaral sa arkeolohiya para patunayan ang kasaysayan. Ang batong ito ay bahagi ng ating kasaysayan at walang sinuman ang makakapagpabura nito kahit na marami ang sumusubo. Mismong ang Waqf, noong itinapon nila ang lahat ng lupang may mga natuklasang arkeolohikal. Malinaw ang layunin nila, pero narito tayo para ikwento ang ating kasaysayan. At ang batong ito ay naguugnay din sa akin sa isang talata sa Biblia, Awit 102, kung saan nakasulat, "Minamahal ng mga lingkod, maging ang iyong mga bato at naawa sila sa iyong alabok." At yan ang nakikita natin sa biblikal na arkeolohiya. Mahal natin ang mga bato, hindi dahil sinasamba natin ang mga bato mismo, kundi dahil sa kasaysayan ng mga batong ito. Dahil ang mga batong ito ay nagpapaalala sa atin ng ating makasaysayang koneksyon sa Diyos at sa lupain ng Israel. At ang alikabok, sa literal na kahulugan, ay dala pa rin natin hanggang ngayon. Kaya, ang proyektong ito ay may napaka-espesyal na lugar sa puso ko. At gusto kong magpasalamat sa inyong lahat na nanood ngayon at maaari rin tayo mag-iwan ng komento dito kung alin sa mga natuklasan ang pinaka nagustuhan ninyo. At magkikita tayo ulit sa susunod na linggo.